Isang mainit na araw po sa inyong lahat kasi 39 degrees Celsius po ngayon dito sa Regina, Saskatchewan hapon at medyo mainit at tayo pinagpapawisan isang magandang summer kasi it's a combination of rain, shine, wind. Well, ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung tanong ng kababayan natin na si June. Ang tanong niya po ay, Kuya Rod, totoo bang may sarili kayong doktor dyan? At shout out daw sa kanyang ate Cyril na taga Manitoba. Well, way back, parang 9 years ago, nung medyo hesitant kaming lumakad o lumapit sa mga health sector dito sa Canada dahil talagang kapag ang health na ang pinag-usapan, ang nakatimo sa ating isipan ay medyo talagang may kamahalan po at sa Pilipinas, kung check up lang at kung visit sa doctor, meron na talagang bayad. Lalong-lalo na po kung meron pang hospitalization, meron pang special na doctor na titingin sa iyo, takes kumbaga substantial amount of money na po pwedeng pigain sa iyo. Parang ganun po At nakakatuwang isipin na bago tayo mapunta rito, sabi ko nga about 9 years ago, I made a research about sa health program ng Canada and thankfully ay sabi nga natin malaki yung maitutulong ng kumbaga in money wise din at kung hindi natin pababayaan yung sarili natin, makakatipid talaga tayo ng malaki in terms of health, Una-una, yes, yung sagot ko doon sa tanong ni Kuya June, na yes, may sarili po tayong family doctor dito sa Canada na maia-assign pa sa bawat individual, Hindi po pwede na magpunta ka direkta, for instance, kailangan mo ng specialization doon sa iyong sakit. O kaya naman kailangan ng special doctor or specialist doon sa iyong sakit, pababalikin ka nila at tatanungin ka nila if you have a family doctor, Katulad nung mga unang panahon, sabi ko nga na nagkaroon ako ng asthma, talagang gusto ko nang magpunta sa emergency dahil hindi ko na talaga kaya that time. Pero nung i-interview kami ng nurse, ay sabi niya dapat you have a family doctor para ma-admit sa iba't ibang special cases, health cases kumbaga, So ang nangyari ay buti na lang inadmit kami and then may tumingin sa amin na doctor at present namin yung aming health card and then lesson learned sa amin na dapat pala talaga kailangan na meron ka talagang family doctor. So we came doon sa base sa pag-research namin ay good thing na mayroong Filipino doctor dito sa Regina who is talagang napaka okay naman siya, in terms sa ako talagang ibig sabihin talagang kabi ko naman siya, ibig sabihin kakamayan ko naman siya, yung doctor na yun, si Dr. Isaac Caburaw at talagang nabigay niya naman yung talagang nalapatan niya yung sakit ko during that time at sa kanya pa rin, siya pa rin ang family doctor namin hanggang sa kasalukuyan. And then unti-unti nang syempre nakikilala na namin yung iba't ibang specialization sa tinatawag nating field of medicine dito sa Canada and then yung mga specialists kung tawagin natin that you cannot go to a specialist without seeing your family doctor, Halimbawa, parang 2 years ago ata noong nagkaroon ako ng infection sa tenga and then parang sa throat din and then ubo ako ng ubo hanggang sa nagkaroon na affect yung dahil sa pag-uubo ko dahil na rin sa allergy ko, kumbaga naapektuhan yung tenga ko and then yung eyes. So nag-worry ako sa eyes ko, pero sabi naman ng doctor ko parang infection lang dun sa ear, so binigyan ako ng antibiotic and of course para sa asthma ko. And then nag-worry ako dun sa mata ko, sabi ko parang may bilog na nasa gitna and then parang nag-i-star, parang ganon. Sabi ng family doctor ko, hindi ako pwede dyan, I will send you to a specialist, eye specialist. So pumunta kami sa eye specialist at yun, binigyan ako ng pangpatak dahil na-stress daw yung aking mata sa kauubo. And then, sabi ng family doctor namin ay cover naman siya ng aming insurance. So ibig sabihin, sa eye check-up pa lang ay kumbaga parang $250 pero wala po akong binayaran during that time kasi yung coverage na ako at yung coverage ng misis ko na-cover siya. So, ibig sabihin, malaking tulong yung family doctor dito sa Canada para nang sa ganun ay makarating ka sa iba't ibang doctor specialist, And then, ito na naman, ng process namin, sabi namin gusto namin magpa-IVF. Parang ganun ang napag-isipan namin. And then, sabi na naman ng family doctor namin, you cannot just go to
Aurora, doon sa Saskatoon, without an OB. So, ang nangyari, yung family doctor namin, in-recommend kami sa OB, and then yung OB naman namin, OB gynecologist, ay in-recommend naman kami sa Saskatoon. So, ganon yung process ng pag cater ng health, no? Hindi basta-basta yung gustong pumunta doon, pupunta ka na doon, no? Halimbawa naman, kung sakit mo sa paa, magpaparecommend ka sa family doctor mo, pupunta ka ng pediatric, parang ganon, no? Pediatrician din. Yung baby namin sa ngayon ay thankfully, thank God, wala naman siyang sakit karamdaman. Pero sabi nila, in case na magkaroon siya ng sakit, go to your family doctor bago makapunta ng pediatrician. So, hindi basta-basta, katulad siya sa atin, hindi ba? Na kapag, may sakit yung bata, direkta agad sa pediatrician. No, hindi po ganon. Ang process nito, you have to go to a pediatrician sa family doctor mo na bago dun sa pediatrician. So ang gagawin ng doctor mo, ng family doctor mo, gagawa siya ng requisition letter, and then isasend niya sa family hindi sa family doctor kundi sa pediatrician, parang ganon. Yes, lahat po ng individual, I'm not sure kung lahat, pero karamihan po ng mga naninirahan dito sa Canada has a family doctor. Mahalaga yan. Kaya kayo, napaparting Kuya June, alam ko yung kapatid mo, nabanggit mo sa akin na parang papalapit ka na, papunta ka na rito. At meron ka ring problema sa iyong internal. So, ganun po ang gawin mo, magpa-assist ka sa ate mo, sa ate sarili mo, na nasa Manitoba nga. Pagdating nyo dyan, of course, yung papers mo muna, and then magpa-assist ka, magpahanap ka ng family doctor na kung saan yung family doctor mo, yung talagang tutulungan ka, no? And then, yung family doctor mo, ang siya magre-recommend naman for your internal, siguro CT scan, whatever, x-ray, whatever you have, no? So, hindi naman yun, yung binanggit mo sa akin na sakit mo ko yun, parang hindi naman yun, hindi naman grabe, no? Kasi nakapasa ka sa medical, papunta ka na dito di ba? Congratulations pala kay Kuya John, no? And then papunta ka na rito, so hindi naman yun, pero mainam din na pagdating mo dito, kahit na work permit ka na darating dito, magpasama ka sa family doctor ng ate mo. Kung sino yung family doctor ng ate mo, dito sa Manitoba, yun na rin ang gawin mong family doctor mo, no? Para kilala na yung family sa history mo, no? Parang ganon. And then, ang makakainam doon, sa mga kababayan po natin, huwag po kayo mag-hesitate na magtanong pagdating nyo po dito na humanap kayo ng family doctor, no? Magtanong po kayo sa mga health services ng Canada, ng city, o sa makakilala ninyo kung sino yung mga recommended family doctors nila. I'm sure mayroon silang ibibigay na family doctor sa inyo. Katulad po namin, Dr. Isaac ay parang 10 years na namin na family doctor dito sa Canada. Magsishift pa kami, wala pa naman balok, pero pag nag-retire siya, hahanap na po kami siyempre ng panibago naming family doctor. Pero yung namin, baby namin, sabi ko nga, may nakahanapan na namin ng family doctor niya, yung si Dr. Mula, no? And very cling naman siya dun sa mga bata. At nakakatuwa na kasi katrabaho yung asawa ko, si Dr. Mula, kaya nirecommend siya at kumbaga nag-represent na siya daw maging family doctor ng baby namin. So positive reviews naman sa kanya. So gano'n, no? Sa kanya namin ibibigay. At take note, ang mga doctor dito ay hindi, I'm sorry to tell kasi may bad experience po kami sa municipal doctor namin dyan sa province noon, na pagka pumunta ka dun sa rural health clinic, parang ang tingin niya sa sarili niya, parang Diyos siya. Parang ganon. Yung kasi ang hirap sa atin, kapag may posisyon ka, medyo tumataas ang inyong ere. Hindi naman lahat, pero may ilan, no? Kaya yung health services dyan sa Pilipinas, talagang hindi maganda sa akin. Kasi kung naalala ninyo, yung kwento ko sa inyo noon, na nung bata kami, nagkasakit lang ako kasi may asthma nga ako. Dinala ako nanay ko para lang ipa-check up, parang gano'n, para ma-prescribean lang ng parang Ventolin tablet pa ata noon. Ang ginawa ng doktor, artoy kayo manin, parang gano'n. Ano ibig niya sabihin, artoy kami manin? Doon pa lang kami nagpunta, no? That time pa lang kami nagpunta. So, yung hindi maalis sa isipan ko, and hopefully ay napalitan na yung mga ganong kaugalian ng mga doctor natin sa Pilipinas. Sabi ko nga, hindi naman lahat, pero may ilan, no? Na dinudyos nila yung kanilang posisyon, yung kanilang sa
yung kalagayan sa lipunan na hindi naman tama, no? So, kaya nung napunta kami dito, sabi ko nga, parang may phobia pa ako na lumapit sa mga doctor. To be honest, may phobia ako na lumapit sa mga doctor because of that experience of mine. No, buti na lang, sabi ko nga, may isa akong subscriber na doctor na gusto magpunta dito sa Saskatchewan na gustong practice yung kanyang ano dito, yung profession dito. And sabi ko, yes doc, asa ako sa mga unang ano mo. Pag nag-retire yung family doctor ko, sa'yo ako pupunta, sabi ko sa kanya. So she will let us know kapag nakarating na siya dito sa Saskatchewan kasi on the process na rin po yung kanyang yung papers. So mahanap na rin sila ng opportunities dito sa Saskatchewan ba o sa BC. So hindi po natin alam. So doc, huwag mo akong nakalimutan na pag dito ka sa Saskatchewan. Well, anyway, so ganon. So, yung may mga phobia sa doctor dyan, may mga ano sa doctor, huwag po kayong matakot dito kasi dito ay talagang itatrato ka na tao at titignan ka ng pantay. Hindi ka nila itatangi, mayaman, mahirap, may salapi, wala, may trabaho, wala. Basta pag nag-seek ng health ng doctor, hindi po sila po pwedeng magmataas sa iyo. Kaya naman, dahil mandate po ito nila sa inyo not to serve people, no? To cure o kaya naman to help people. So yun ang kanilang mandate sa kanilang service. So napakaganda, no? And sana yung mga paparating dito, sabi ko nga, mga kababayan natin, work for ano man ang status niyo pagdating niyo dito at gusto niyo na ma-secure yung health din ninyo at kumbaga natatakot kayo, huwag po kayo matakot. Magtanong kayo sa family and friends niyo, sa community, sa services, and then maghanap po kayo ng family doctor. Makatutulong po sila ng malaki para sa inyo, lalong-lalo na po sa health ninyo at ng inyong family. So I hope ay naka-inspire tayo sa mga kababayan natin na nagnanais na makarating dito sa Canada at may pag-aalinlangan sa tinatawag nating health services ng Canada. So maganda po ang health services ng Canada, wala po akong masabi. Maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po, paalam.